The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them. Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus. Then Peter said to Jesus in reply, Rabbi, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He hardly knew what to say. They were so terrified. Then a cloud came, casting a shadow over them. From the cloud came a voice, "This is my beloved Son. Listen to him." Suddenly, looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone with them. As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of Man had been raised from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what rising from the dead meant. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Perhaps somebody have said this to you. Magsimba ka. Magsimba ka. Ano sagot? Wala naman akong hihingiin. Kasi maraming nagsisimba dahil mayroong hihingiin. Kung wala kang hihingin, baka meron kang ipagpapasalamat. Kung wala kang hihingin, baka meron kang ipagpapasalamat. Magsimba ka. Magpasalamat ka. Pero sa araw na ito, ang tanong ay, kung wala kang hihingin, wala kang ipagpapasalamat, magsisimba ka pa rin ba? Yun ang tanong. Kung wala kang hihingin, wala kang ipagpapasalamat, magsisimba ka pa rin ba? Mahalaga ho yung tanong na yun. Few days ago, I said a story about an angel with a torch in one hand and a bucket of water in the other hand. And Jesus said to the angel, "What do you plan to do with it?" Ano sabi niya? "With the torch, I will burn heaven, and with the bucket of water, I will quench the fire of hell." And Jesus said, "Why?" And the angel said, "So that you will know who really loves you." People follow you, follow love, or people loves you, they go to church because either they are afraid of hell or they simply want to go to heaven. Ilan sa atin ang gusto lang pumunta sa langit? Ilan sa atin ang takot lang pumunta sa impyerno? Paano kung walang langit? Paano kung walang impyerno? Magsisimba ka pa rin ba? Yan ang mahalagang tanong sa araw na ito. Saan ba yan sa pagbasa, Father? If you understand clearly the first reading, you know that Abraham had a son at the age of 99. Ngayon, yung anak na yun, hiningi niya talaga yun. At sa gitna ng lahat ng imposibleng pagkakataon, ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Pero, hindi sinabi sa unang pagbasa na merong 2 anak si Abraham. 2 anak ni Abraham. Si Isaac at si Ismael.
Si Isaac ang anak ni Sarah, si Ismael ang anak ni Hagar. Sino si Hagar? Ang katulong. Ang anak na yon, hanggang ngayon, ay mayroong hidwaan. Ang anak na yon, ang mga anak na yon, hanggang ngayon ay may hidwaan. Ang hidwaan ng mga Katoliko at ng mga Muslim. Hanggang kailan? Hanggang magugunaw na siguro ang mundo. Bakit? Parehong nagsasabing, ako ang tunay na anak ni Abraham. Mga minamahal na mga kapatid, pero anong meron sa unang pagbasa? Hiningi ng Diyos kay Abraham ang kanyang anak na mahal. At malinaw doon, mas mahal niya si Isaac. Diba? At kung ano yung mahal niya, yun ang kanyang iaalay. Yun ang kanyang iaalay. Kasi madaling ialay yung ayaw mo. Di po ba? Totoo naman. Pag sinabi mga doon sa mga nanay, baka pwede po magpari anak nyo. Ang binibigay, pangit. Father, kunin mo ito kasi wala itong trabaho. Huh? Ano gagawin niya sa simbahan? Pagulong-gulong? Di ba? Pag sinabi mo, kunin, Father, baka pwede. Di ba? Ang pinamimigay natin, yung pangit. Totoo naman. Di ba? Kaya pag sinabi mo sa nanay, Nay, pwede magpari yan. Father, wag. Sayang. Huh? Ba't naman sayang? Pogiin. Huh? Pag pogi, ayaw. Bakit? Pangit ba kami? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid. Bakit yung latak ang ino-offer mo? Magandang itanong yun. Pag kayo namimigay, pinipili nyo ba yung the best? Hindi. Huwag kang sinungaling. Di ba? Alam ng Diyos, di ba? No? Sabi, yung mga t-shirt na natanggap mo, bigyan mo yung mga kapatid mo. Pinili mo talaga yung pangit. Yung hindi kasya. Di po ba? No? Di ba? Pag nakatanggap ka ng maraming tuwalya, pipiliin mo talaga yung pag naligo ka, kung ano ang kulay ng tuwalya, yun ang kulay mo. Bakit? Pag punas mong ganyan, lahat ng himol-mol ng tuwalya nasa mukha mo. Di ba? No? May mga tuwalyang ganun eh. Di ba? Kaya pag nakatanggap ako ng ganung tuwalya, inaalala ko talaga, sino kaya ang nagbigay nito? Sino? Di ba? Gusto niya ata yun ang kulay mo. Hindi lahat. Ngayon, in-offer yung pinakagusto. Alam natin ang kwento. Dahil ibinigay ni Abraham yung kanyang paborito, pinigilan siya ng Diyos. How we wish stories will be like that always. Di ba? Pag sinabing, mas mahal mo yung kabit kaysa sa asawa mo. Di ba? Mayroong ganun, di ba ba? No? Tabi. Mas mahal yung kabit. Grabe kang tumawa, kuya. Di ba? Pagkamisan, no? Hari nawa, mas maganda yung kaysa sa misis, di ba ba? No? Ang malukod na kwento, iba kumuha ng kabit, pangit. No? Mas malaking kasalanan nyo, kumuha ka na ng kabit, pangit pa. Di ba? Oh, sorry ha. Na-iskandalo yung mga bata. Ano pa? Oh, sabi na ng Diyos, ialay mo na yan. Ialay mo na yan. Di ba? Di kukuha ka ng panaksak, di ba? Lord, iaalay ko na. Lord, iaalay ko na. Lord, iaalay ko na talaga. Lord! Nag-aantay ka na pigilin, di ba? No? Baka may ipapalit na iba eh. Lord! Sabi ni Lord, tuloy mo. Oh, malungkot, di ba? Malungkot.
Ano ibig ko sabihin, mga minamahal na mga kapatid? Ang pinagkaiba ni Abraham kay Jesus, si Jesus nag-volunteer. Nakuha po niya? Si Abraham, inutusan. Kaya si Jesus ay kinalulugdan. Naintindihan po ba ninyo yan? Hindi nyo naintindihan. Ano pa? Ganito yan. Pag inutusan mo ang anak mo at sinunod ka, di ba nakakatuwa? Tama po ba? Sino may sabing hindi? Parang ayaw nyo sumagot. Parang, inuulit ko. Pag inutusan mo ang anak mo at sumunod, masaya ka o hindi? Naku, nakakatuwa ba yung anak? Parang hindi kayo makasagot. Kaya yung mga anak nyo hindi sumusunod eh. Hindi nyo alam ang sagot eh. Ano ibig ko sabihin? Nakakatuwa ang isang anak na masunurin. Tama po ba? Pero alin ang mas nakakatuwa? Yung hindi mo inutusan pero nagkusa. So naintindihan nyo na. Ang pinagkaiba ng unang pagbasa sa Ebanghelyo ay si Abraham inutusan. Sa Ebanghelyo, si Jesus ay nagkusa. Nagkusa. Ngayon, anong meron sa pangalawang pagbasa? Kung ang Diyos ay nagkukusa, naialay ang kanyang sarili, hindi dahil tayo ay karapat-dapat. Palagi ko yung sinasabi, meron pa bang hindi pwedeng ibigay sa iyo ang Diyos? If God has given His only begotten Son. The first reading, dalawang anak. The gospel has only one begotten Son. Kung ang bugtong na anak ay pinagkaloob ang sarili, hindi dahil tayo ay mabuti, meron pa bang hindi pwedeng ibigay ang Diyos? Meron pa ba? Wala. Ano sabi? There is nothing you can do to make God love you more. And there is nothing you can do to make God love you less. Why? Because God is love by itself. Hindi naapektuhan ang kanyang pagka-Diyos sa ginagawa ng tao. Ay bakit may impyerno, Father? Hindi Diyos ang gumawa doon. Hell is the decision of people who refuse to be with God. It is a decision by people who refuse to be with God. It is not simply committing wrong. Because every time you commit wrong, you despise God. Anong sabi? Bakit ang iyong mga alagad hindi nag-aayuno? Bakit ang alagad ni Juan Bautista at ng mga Pariseo nag-aayuno? Ano sagot ni Jesus? Habang kasama nila ang anak ng kinakasal. Sino yon? Si Jesus. Hindi sila mag-aayuno. Ibig sabihin, pagkasama mo ang Diyos, hindi ka mag-aayuno. Sa wikang Tagalog, ng pag-aayuno ay nagdadalamhati. Hindi lang yung nagpapalagay ng cross sa noo, hindi lang yung nagpapasting, hindi lang yung nag-almsgiving, hindi lang yung mas mahal, nagdadalamhati. Bakit? Nawala ang Diyos sa kanyang piling. Sa madalit sabi, ang kasalanan ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nawawala sa ating piling. Para mas naintindihan ninyo, nakakakita kayo. Bigla kayong nabulag. Wag naman. Pero bigla lang kayo nabulag. Di po ba? Bigla kayo nabulag. Hindi kayo nakakakita. Nawala ba yung mga halaman sa paligid? Hindi. Nawala ba ang simbahan? Hindi. Nawala ba mga kamag-anak mo? Hindi. Ano ang nawala? Nawala ang iyong paningin. Nakukuha po niya? Ang kasalanan ang dahilan kung bakit marami tayong hindi nakikita.
Tinakpan natin ang sarili natin mga mata. Kaya tayo nagdadalamhati. Bakit? Ang dating magandang nakikita mo ay wala ka nang makita. Mga minamahal na mga kapatid, ang Kwaresma ay hindi lamang tungkol sa kasalanan. Ang Kwaresma ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa gitna ng ating mga kasalanan. Na kung saan ang pinagkaiba ni Abraham at ni Jesus, si Abraham ay inutusan, si Jesus ay nagkusa. Marahil ang tanong sa araw na ito, kailan ka magkukusa? Kung hindi ka uutusan, hindi mo ba gagawin? Ano yung hindi mo ginagawa na alam mong dapat mong gawin? Kasi meron tayong inutusan pero ayaw nating gawin, di ba no? O kaya naman, inutusan, ginawa mo, pero ang sama-sama ng kalooban mo. Di ba? Ang tanong ay, ano yung dapat mong gawin na nagkusa ka? Ano yung dapat mong gawin na hanggang ngayon di mo ginagawa? Hindi tayo habang panahon na nasa mundong ito. Hindi tayo habang panahong malakas. Mga minamahal na mga kapatid, kailan kayo matatauhan? Kailan? Pag na-stroke na kayo? Kailan? Di ba? Kailan kayo magkukusa? Yun ang tanong sa araw na ito. Mahirap yung nagbibingi-bingihan tayo, hindi po ba? No? Kasi pagdating ng araw, natutuluyan. Yun ang malungkot na kwento. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, you know that Abraham is the father of faith, but Jesus is the beloved Son. Listen to Him. Amen. Going back to what I've said, nakakatuwa kung ang anak ay masunurin, pero mas nakakatuwa kung nagkukusa. Hindi po ba, no? Nakakatuwa yung nangutang, pag siningil mo, nagbayad. Di ba totoo? Pero mas nakakatuwa yung kahit hindi mo sinisingil, nagkusa. Di ba? Nakakatuwa yung mga anak na pag sila'y sumahod na at hiningan mo, anak, baka naman pwedeng ikaw na magbayad ng kuryente. Opo, nakakatuwa yun, no? Pero mas nakakatuwa pag yung anak nagkukusa kahit hindi hiningan. Di ba? Yung ako na lang. Yeah. Tama na, Father. Tama na. Alam mo na ako saan papunta yan. Di ba ba, no? My dear friends, my brothers and sisters, God has taken delight on the obedience of Abraham. But He behold His only begotten Son, for His Son has taken the initiative. Sana mayroong pagkukusa. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Bless your faithful, we pray, O Lord, with a blessing that endures forever, and keep them faithful to the gospel of your only begotten Son, so that they may always desire and at last attain the glory whose beauty He showed in His own body, to the amazement of His apostles, through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.